sa Maaksiyong Rescue ngayong gabi. This is the place where I am at. May babatuhin ako, lulusan ako ng tubig. Isang 83 anyos na lola, sinagip sa tinitirhang banyo. How about living in a place na comfortable? I want to live in a place comfortable, but where shall I go? 3 menor de edad, lulong sa silan o pantapal ng bubong. Nagulat sila. Bigla nila tinapon yung mga plastic nila sa ilalim ng kanilang inuupuan. Pakatanod ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, sumaklolo. Hindi, iyak ka. Talagang ipapasok na rin tayo ng hintay ko talaga may pasok ka eh. Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Gravio, bata man o matanda na may ipit sa peligro, walang palalampasing segundo, ang rescue. Buhay namin dito, alerto sa kalikasan mo. Alerto sa kalikasan mo. Alerto sa kalikasan mo. Kalinga at arugaan dapat nating ibinibigay sa mga nakatatanda. Pero ang lolang nakilala ng rescue, tila kabaliktaran ng kanyang naging tadhana. Ang itinuring niyang tahanan, ang 4 na sulok ng masikip na banyo. Binubuhusan ako ng tubig, tapos binabato ako, inaaway ako. Natutulog ako dito, ginigising, tinitirador, kung ano-anong ginagawa sa akin. Wala akong ginagawa sa kanila. Kaya nga ginaganito ko eh, pero ninanakawan pa ako. Ang bago na wala na. Basta lagyan mo yan. Basta nakawin, kulang na lang ako nakawin eh. Ayan. Pagkatapos ng millennium, siya tumira dyan. Lumipat siya kasi dati doon siya sa yung nagibang bahay. Kubo-kubo lang yun eh. Nagiba ng bagyong millennium. Tapos lumipat siya dyan. Pag nagsasampay ako dyan, lagi ko siya nang daanin, nagsasabi mo, ito, huwag ka magsampay dyan. Lagi ko ganyan ang pinakikita mo sa amin. Nakuha ako ng pagkain dito. Bananas. Yes, who likes? Ayan, may tuyo ako, binigyan ako ng tuyo. Oh. Do you like this? I'm already 83, last November 15. Ang pamilya ko, wala na akong asawa. Biyuda na ako. Ngayon, may anak akong isa. Nasa Romblon ngayon. May anak siya siyang. Midwife ako. Pagkatapos ko ng pag-aral, na hindi pa ako nakapag-board exam, nagpaanak na ako. Natapos na ako nagpapaanak. Tinatawag pa rin ako. Sabi ko, I don't have to do it anymore because I'm already tired. I have too much work to do. I suffer everything. I came over here before 2000 because may bahay diyan na tayo na malaki. Nagupa ako. Giniba na lang niya ay wala na siya isang bayad sa lupa. This is the toilet of this house which is already broken out. Because wala na siya yung sa lupa. Ito na lang natira. Diyan ko ariling year. These people around me are fighting me all the time. These people here around me are planning to destroy my house because they want to be the emperor here, the ritual one. Alam mo ginagawa dito sa akin? May babatuhin ako. May bubuhusan ako ng tubig.
So I only clip here. Hindi ako tinamaan. Eh, nagtago ako dito. Pero, pinalo ako dito ng kaldero. Pinalo ako ng kaintan dito. Hindi po totoo yan. Hindi ko siya inaano, di namin siya binabato. Talagang ulyanin na po siya dahil minsan nagsasalita siya mag-isa eh. This is my place to sleep. I put my legs here to stretch it only. Gusto ko nung maalis siya dito dahil minsan madilim ho dito sa amin. Eh, minsan nadapa na siya eh. Minsan may ano na siya din, dinala sa ospital. Basta I pray all night and day. And ask everything what I am doing. Ng DSWD ang kaso ni Lola Eugenia, minabuti nilang personal na tignan ang kanyang sinapit. Sa sa opisina namin na allegedly ang isang matanda nakaranas ng maltreatment sa mga kapitbahay niya. At the same time siya ay nakatira sa isang maliit na bahay at ito identify nila na maliit na sa comfort room. Kami ay nag-meeting na, nagtulong para pumunta at tumugon dun sa pangangailangan ng matanda na makita siya at the same time ma-rescue. Good afternoon, Nay. Good afternoon. How are you, everybody? How are you? So, matagal na po kayo rito? Yung daily food niyo, sino po nagpo-provide? And I had to sell something in hospital in Maynila, chicheria. Nagbibenta po kayo. Saan po? Sometimes I can spend for my food, sometimes not. So ibig sabihin po, Lola, minsan kumakain kayo, minsan hindi. Tinitiis nyo na lang. Hindi po kayo nahihirapan dito? Sometimes not, sometimes no. So, binibigyan din pala kayo ng barangay ng yero para ma-build. Pero at least, when that people arrive here, that is, they are very, very bad. That's why I want to tell you something. Kasi, one time, the woman there tells me that he wants to destroy my place. How about living in a place na comfortable with... I want to live in a place comfortable, but where shall I go? So I have no relatives here. I'm only alone. meron siyang pangangailangan na para talagang may alas din sa komunidad niya. So, Lola, you also dream to have a nice home, nice place. Yung meal na 3 times, napuprovide siya. Maraming activities sa mga elderly. There are many who wants to give me comfort, shelter, but I don't like. Because you have control for everything, and I don't like that because I'm always going out. Oo, mahirap talagang makonvince si Lola nung una. Sa totoo nga lang, ang dami-dami na namin kwento sa kanya, ang daming pagkukumbinsi na nangyari. Yun nga lang, kasi mataas ang coping mechanism ng matanda na manirahan siya na sarili doon sa bahay niya. You want to go home? Problem po. Ayun nga, Nanay, habang kasi March po, ano nga ngayon, February 21 ako. So habang kung hindi pa nade-demolish at habang safe pa po kayo, try nyo po sa center para komportable kayo dun, ligtas po kayo dun. And then, pwede mo po kayo bumalik sa, sa probinsya nyo. In fact, may balik probinsya kami. Sa mga batas ng nakakatanda, ito yung RA 9267 o yung Expanded Senior Citizen Act. Nagpoprotekta at nangangalaga sa karapatan ng mga matatanda. Isa sa mandato ng DSWD na ang mga, kung may mga ganitong kaso, DSWD ang immediately respond sa pagkuha o pagdala ng matanda sa isang institusyon. Dahil ang ginawa namin na strategy doon, niyaya muna namin sa Lola na mamasyal doon sa may pupuntahan kami na isang institusyon o sa isang lugar para makita niya at makaranas siya ng immersion doon sa institusyon.
explain namin dun sa matanda na ito yung mas komportable at mas kailangan niya batay dun sa sitwasyon niya ngayon at sa edad niya. Nakarating na po tayo dito sa voting acres. Ano po desisyon mo? Decision ko, pag natapos na kami pinaalis dyan, uuwi na ako. Saan kayo po uuwi? Ang primero huyan ko, sa may anak ko. Ang Golden Acres naman ay may mga programa at serbisyo na nangangalaga sa mga tatanda. Siyempre, unang-una, pag dinala ang matatanda doon, siya ay libre sa tirahan, everything provided sa kanya, yung basic needs niya. At the same time, din, masusupervise din yung sa pangkalusugan niya. Siya po ay isang able. Bagamat si Lola ay may konting masasabi na psychiatric problem. Kaya ang feeling niya doon sa tirahan niya, yun ang bahay niya. Kung sino man ang nakakilala kay Lola Eugenia Ilagan, mangyaring tumawag sa DSWD NCR sa numero ng 734-8635. At kung meron man kayong kakilala o alam na mga matatanda na nakakaranas ng pag-aabuso sa kanyang kamag-anak o sa ibang tao.